Welcome to Omni on Air, the official podcast of Omni Aviation. where we dive into the real stories of aviation's finest. I'm your host, Ella. And I'm Daniel. Welcome to today's episode of Omni on Air. I'm Daniel. And I'm Ella. We're so glad to have you all here as we talk about the unique world of being a flight attendant in the Philippine Air Force and, of course, the training journey that comes with it. Let's begin with a brief introduction of our guests and highlight Omni's role in PAF. Welcome po to our guests. May we have you introduce yourselves to our listeners? Hi, I'm Sergeant Angelia Acevedo from 220th Airlift Wing, a cabin crew. And I am Sergeant Marian Laisico of Philippine Air Force, a cabin crew also. So super unique insights today because in the Yes. past, just for context po to our guests and listeners, we've had guests who come from commercial flight attendant background po. It's our first time guesting people naman na PAF or military background. Can you give us some insights as to what inspired you or ano po yung first step nyo to understand na ay meron palang career sa PAF or sa military for flying? So for me, way back kasi nung civilian pa ako, hindi pa ako nag-military, is gusto ko na talaga maging FA. So nag-apply ako sa AirAsia, sa Philippine Airlines, sa Cebu Pacific. Unfortunately, yung height ko kasi medyo mababa kasi. So 5'2" lang ako. So kapag nag-a-apply ako, kapag merong mga reach test, minsan hindi ko siya naabot 212 centimeters kasi yung parang yun yung pinaka-minimum na kailangan i-reach. So, hindi ko siya na-reach. Tapos, sometimes naman nakapasok ako sa initial interview. Tapos, um, yung mga succeeding na mga schedule is hindi ko na yun napuntahan kasi nung time na nag-apply ako sa Philippine Air Force, nakita ko yung flyers na doon na be a military flight attendant o kaya be a cabin crew. And then nag-try ako, nagpasa ako, nag-email ako sa kanila ng resume, ng ganyan. Tapos hindi ko din alam na meron palang cabin crew sa Philippine Air Force. So nag-try ako. Nung time na parang final interview ko na sa AirAsia, initial interview ko naman sa PAF. So, parang doon ako namili kung anong pupuntahan ko ba to. Yung final interview sa AirAsia is hapon. So, yung initial interview sa Philippine Air Force is umaga. Sabi ko, puntahan ko muna yung initial interview kasi malay ko, hindi Sakto ako naman, makapasa. no, ma'am? Oo. Malay mo, hindi ako makapasa dun sa final interview. At least, nakapunta ako sa Yeah. initial interview. Unfortunately din, nung initial interview ako sa Philippine Air Force, ang tagal, as in sobrang dami namin magkakasabay. So, umabot siya ng hapon. So, hindi ko na siya napuntahan yung sa AirAsia. So, ayun, mahabang process. Ang dami ring process, may medical, may neuro, psychological exams, tapos ang dami ding mga exam. Hanggang sa yun, nakapasa naman ako. And then ngayon is naging military flight attendant ako. Fate talaga, ma'am, ano? Fate decided for ma'am. Burnt In toast. your case, Sergeant G, ano po yung path nyo naman towards being a cabin crew in PAF? Well, sa akin naman, kasi kami ni Marian is iba yung enlistment namin. Mhm. Sa amin is candidate soldier talaga siya. So ako, wala talaga akong idea na merong FA yung Air Force. Actually, wala nga din akong idea about Air Force. Kasi hindi talaga siya na-introduce sa amin sa family. Although sinasabi ng mama ko, meron daw siyang pinsan na nasa Air Force. Pero hindi kasi namin siya namimit, so wala talaga akong idea. Kasi sa province namin, ang base camp lang doon is Army. Yun lang yung major na nakikita namin na naka-uniform. Then, nung after kung mag-graduate ng college, 2012, pumunta akong Manila, nag-Greece. And then, tsaka lang kami nag-meet nung tito kong uniform personnel. Nag-offer siya kung gusto ko daw. Ginrab ko na lang yung opportunity. And then, nalaman ko na lang na may flight attendant nung na-assign na ako sa wing namin, sa 220. Okay. Ay, may flight attendant pala. Binigay ulit yung opportunity. Di ginrab ko na. Hanggang sa binigyan kami ng chance na makapag-training dito sa Omni. So yun, nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa lumipad na kami. Pero to clear everything for our viewers po, ano po bang pinagkaiba, or pinaka-pinagkaiba ng isang Air Force flight attendant to a commercial FA? Ano mo pinagkaiba namin? Siguro,
flying time, and then yung routes namin. Kasi as far sa mga naririnig ko, commercial flight attendant, meron silang fixed flying hours in a month. Sa amin kasi, wala. As needed. As needed kami. Nag-change kami ng deployment. Tapos siguro yung route na pinupuntahan namin. Ang commercial airlines kasi is 2 to 3 legs in a day lang sila eh. Yeah. Kami, sumosobra dun eh. Nagma-maximum kami hanggang 5, 6. Oh, wow. My God. Tama, di ba? Within a day. Within the day. Within a day, 6 Oo. flights. Yeah. Kasi Very sa taxing. commercial naman, yung routes nila is from station to their destination, And back back. to station. Sa amin kasi, destination, base, destination. Tsaka kakabalik sa base. Or may instances pa na kayo, rest overnight sa place. So, Okay. Ng unexpected. unexpected. But all Yeah. these routes po are local. yes, Yes. local. Okay. So, bukod dun sa sinabi ni ma'am na dun sa duty ng FA. So, kami kasi sa military FA, hindi lang kami solely na nag-FA. And then, dun sa pag-FA namin, we only operate within local airspace nga. At saka, we only cater yung VIP flights. Compared dun sa mga flight attendant natin na passenger, Yeah. passenger na regular passengers. Kami kasi is, we operate we cater VIP flights na meron kami mga VIP on board, kaya lang kami nag-FA dun sa isang aircraft kung saan siya pupunta. And then, bukod sa pag-FA namin, nade-deploy kami dito sa Manila, kapag babalik kami dun sa unit namin, which is sa Mactan sa Cebu, ang sole na duty namin dun is pagsusundalo naman. Okay. So, ganun. So, Nagjo-duty dual ka. po Yes. siya. Dual. Doesn't mean na nag-FA ka na, ay yun na yung Ah, sole yes. purpose mo. You still, ano po yung on-ground responsibilities nyo kapag nasa base na kayo? Ako, admin works. Okay. Pareho kami Mga ng office Marian, works, office ganyan. works, ganun. At saka then sometimes nag-duty kami na Nagdu-duty. armory guard, meron kami, Okay. mag-duty kami ng 8 hours, o 4 hours to 8 hours na meron kaming barrel sa mga sa mga gate namin, ganyan. Sa So, mga post namin. yes, yung mga talaga, yung mga pangsundalo na trabaho, yun, naggaganon din kami. Siguro ganun yung Hindi po pala very- mawawala yun. Yun yung siguro yung huge difference Yeah. dun sa military FA tsaka dun sa cabin crew Commercial. ng Yeah, I can't commercial. imagine, no? Cebu Pacific. Flight Na may attendant hawak. with dalang Na may baril. hawak. Very Bababa na different. siguro kay Very aeroplano. different. Out of curiosity, in terms of aircraft naman po, is there also a difference or do you also fly big passenger planes? Or mas maliliit lang? Actually, ang nililipad namin is the Fokker, the C295, and C130 aircraft, kung familiar kayo. C-130. C-130, po. C-130 aircraft, kung mapunta kayo dyan sa may base, yung malalaking aircraft dyan, na hindi lang tao yung kinakarga. Yes. May The cargo. cargos, also. Cargo And- aircraft siya. Cargo aircraft siya. Tapos, pag may VIP flight kami, lalagyan lang siya ng VIP configuration. Yun yung parang isang malaking platform na merong upuan na harapan, tapos may lamesa sa gitna. So, lalagyan yung sa loob ng cargo aircraft na Pallet. C-130. Ilalagay Parang din sa loob. magiging VIP flight siya. So, doon uupo yung mga VIP namin. So Yes. different, no? So very different po yung discipline nyo Yeah. pala. And can you also share with us naman yung differences sa procedures? Is it similar to what we see on board? Kunwari, passenger tayo sa Cebu Pacific or AirAsia na merong safety drill, they give out food or snacks, tapos they're there for emergencies and to help passengers. Same din po ba yung process nyo while flying or on board VIP flights? Paano ba yun? I think sa amin, hindi kami nagsi-safety demo. Like, ituturo namin kung saan yung exit, Yeah. na ganyan. Wala kaming ganun. And then, nagsaserve kami ng snacks.
kapag merong dinala yung VIP, kasi yung VIP meron niyang kasamang party. So yung party nun, ibig sabihin yung kabuuan ng mga personnel na kasama niya. So kapag nagdala sila ng pagkain, yun yung ihahanda naming pagkain kapag nag-take off na kami. Okay. So isa-serve namin yun sa kanila. So meron lang din kaming mga mga talagang dinadala na luggage for FA na meron kaming mga blanket, may pillows kami na binibigay sa kanila. Or nakahanda na yun mismo sa upuan nila kasi expected namin na VIP flight nga yung ano. I see. Lagi namin mention yung VIP. Meron bang typical na VIP lagi yung or sinaserve, ganyan? Or disclaimer, bawal pala i-share. Mga VIP po na madalas nyong... Like profiles po ng mga nililipad. Are they Sino po usually, kaya are uniformed personnel, ganyan po ba? Mga Like usually politicians? uniform personnel, secretaries of different Department. government departments. And then, yung mga high-ranking officials namin, kunwari mga commander ng mga different na units, ganyan. Lalo na kapag mga 2-star, 3-star, 4-star, yun yung mga considered VIP para sa amin. Na kapag ginamit nila yung aircraft, automatic sasamahan namin Flight sila. attendant na So, kasama. I can only imagine yung pressure na pagkasama niyo That's sila. true. Ano po yung feeling na you know you're flying with someone who's In the presence of... mataas yung rango, no? Is there an added pressure na nakakakabalalo? Because like you said, major difference between you and commercial FA. FAs is that they fly, regular people, tourists, ganyan. But you guys fly mga talagang high-ranking officials. Paano po yun sa inyo? Like on the nerves, di ba? Sa akin, before, siguro yung pinakamataas ko na kinater na VIP is the former vice president ng former administration. Yes, yung kabanan doon, but then siguro, kailangan mo talagang mag-focus lang sa work mo. That's right, that's true. Huwag ka lang ding maging, too close siguro. Especially since military anchored sa discipline. Yes, oo. Kasi iba Yes. talaga dapat yung yung discipline yun ng military sa civilian. So, are there any unspoken rules po ba or etiquettes pagkasama nyo sila na hindi naman siya written in paper na ganito dapat, pero based on your experience na, ganito pala dapat, ganito ginagawa whenever I'm close or in the presence of someone, VIP or high-ranking officials? Meron po ba? Siguro para sa akin yung mga unspoken rule, ayun yung mga kung paano kami, yung upbringing namin sa military. Like, kunwari sa commercial flight, di ba, you have to smile always, ganyan, Right. na-greet sila. Though kami, nag-smile kami, pero kasi kapag nandyan yung mga wives nila, nakasama nila sa flight, so, kailangan medyo team kami. And then, asikasuhin namin sila based sa professionalism talaga, na hindi masyadong, meron kami tatawag mga familiarizing na word, yung parang masyado kang, relax. Yeah. Na, ay, sir, gusto mo ba ng Oo. bawal yung gano'n. Yung parang, Oh. gusto mo ba, sir, ng juice? O kaya tatawa Masyado ka pa kang kapag ma-off. magtatanong ka, hindi dapat sa Hindi amin dapat na ganun. gano'n. So, kailangan kami very professional. Sir, gusto niyo po ng gusto niyo po ng blanket? Or nilalamig po ba kayo? O kaya, ma'am, ganyan. O kapag kasama nila yung wife nila, usually ang ginagawa talaga namin is tatanungin namin ang una yung wife. Wife. I see. So very different, right? Because if you would, to our listeners also, if they would recall our conversations with the past FAs that we've had guested, laging talagang yung smiling, Must. Yeah, oo. always Yung hospitality. being Talaga hospitality. But it's so different with the discipline of military FAs. Kasi Yes. nandun pa din yung formality po ng Mhm. pagiging part of the military practice. I see. Can you, let's now go into the career path naman po, like yung progression, how to get into this. Because, like I said, not many people are aware or are conscious na meron palang ganito. Like, usually, there are so many FA aspirants in the Philippines alone, but they don't know na meron palang path through the military or through armed services. You mentioned po different yung tracks nyo. Can you walk us through like the step-by-step process, how you got there? Para mabigyan ng idea yung mga, interested na mag-try also. Ngayon kasi, iba na yung parang enlistment ngayon sa military. Parang mas marami na yung direct, katulad ni na Marian. Yung nag-a-apply po talaga. Yung nag-a-apply na with skills talaga, yung ina-apply nila.
Kasi hindi lang naman FA ang meron kami sa unit. May mga aircraft kami, kaya meron kaming mga aircraft mechanic, mga more on the maintenance side. So, if you want to apply in PAF, ano lang siguro, discipline, dapat meron ka. Kasi pag pumasok ka sa PAF, hindi naman basically na salary lang ang habol mo dapat dun. True. Kasi dapat meron ka sa puso mo na I'm willing to sacrifice. Sacrifice kasi ang pinakamalaki pag uniform personnel ka. Kasi pag uniform personnel ka, merong mga events sa life nyo na hindi mo ma-attend. Birthdays, anniversary, Christmas, New Year's. So yun talaga yung big sacrifice dapat isi-set mo sa sarili mo. And dapat physically fit ka. In your case, Sergeant Marian, you applied directly para talaga sa position na FA po. Pero did that come with physical training? Kailangan matuto ka Yes. munang mag-drills, mag-ganito, Yes. ganyan. Ano po yung experience? So, yung sa akin naman, for the step-by-step, siguro, nung nag-a-apply nga ako sa mga airlines and then nakasabay ng pag-apply ko yung dito sa Philippine Air Force. Nung nag-apply ako, nag-email ako, and then tinawagan ako, initial interview. Tapos, after siguro 1.5 month, wala pa silang tumawag ulit for the second interview, ganyan. And then, naghintay na naman ako. And then, hanggang sa nakapasa ako second interview. And then, for exam na kami, may 2 types of exam. Yung kailangan na i-exam, tapos kailangan mong ipasa yon. And then, pagkatapos mapasa, maghihintay ka na naman kapag sa next step. So, sa next step is medical. Lahat ng medical exam Hindi is pala to pang overthinker. kailangan Madami talaga. Kailangan wala kang diferensya sa kahit sa heartbeat, kasi kung meron, magre-repeat ka ng exam doon. Okay. And then pagkatapos ng pagkatapos ng exam ng medical is final interview na. So, yung sa PAT ko, nung alam ko nung nag-hire kasi ang nag-request ng hiring is yung Presidential Airlift Wing. Meron kasi kaming 2 wing na nagki-cater ng flight attendants. Yung isa is Presidential Airlift Wing, which is dito sa Villamor sa Manila, sa Pasay. At yung isa naman is dun sa Mactan. Dun kami naka-assign sa Mactan. And then, sila yung sa Presidential Airlift Wing, sila yung nag-request ng recruitment para sa FE. So, nung recruitment nung time namin, nung umpisa pa lang, parang sabi nila, parang mga 1,800 kayo na pumunta dito. And then, ganyan. And then, ngayon, final interview na, 10 na lang kaming natira Oh ng my time na yun. gosh. Tapos yung mga kabatch ko nun, 10 kami. And then, kinuha ng Presidential Airlift Wing 6. So, dito sila sa Villamor. And then, kami naman, napunta kami sa Mactan Air Base, sa Cebu. And then, nung pagpunta namin doon, so, ayun na, yung parang sinabi na sa amin na kailangan namin mag-undergo ng training. Pinadala na kami dito sa Omni Aviation para mag-training ng cabin crew. And then nakapasa kami, nakagraduate. And then ang OJT namin is doon na mismo sa Mactan, na sasama kami sa mga senior FA namin. And then tuturuan nila kami paano yung way ng pag-FA sa VIP. And then pagkatapos nun, check out kami as FA, and then makaka-receive na kami nung additional pay na nare-receive din namin. So, ganun. Ang lengthy ng process, ano? Yes. Very, very, strenuous po pala. And looking forward naman po, looking ahead, what would you say is like the next step career-wise if you or someone else would want to pursue a career as FA in PAF or in uniform services? Ayan. Pero sa akin, yun katulad na sinabi ni Ma'am na hindi to para sa mga mahihina yung puso. Sa mga weak. Kasi, Sa mga weak. Para sa mga weak. Kasi, talaga, meron kaming nung nag-training kami ng, basic military training na madidislocate ka talaga sa normal lives mo. Na yung dati, pwede kang mag-inarte na parang ang arte mo, lagi ka naka-nails, lagi kang naka-lipstick na red, lagi ka naka-makeup. Pero kapag kasi military FA ka or nagsundalo ka, is malilesen na yung life mo dati is mababago na hindi naman completely, pero majority ng mga ginagawa mo is mababago na talaga siya. And then
kapag birthday ng mama mo, sometimes yung office o kaya yung squadron or yung unit kung nasaan ka, hindi ka papayagan. So, hindi to pwede sa iiyak ka na lang kasi wala ka sa birthday ng mama mo, sa anniversary, sa birthday mo sa mismo. Christmas, Oh, New Christmas, Year, New wala. Year, yun nga, ganyan. So, career-wise is kailangan maging matatag yung loob mo. And then sa pag-FA naman, it comes with pay and then mas malaki din yung pay na nakukuha. And then, kung pagtutuloy-tuloy mo pa yon, naka-base kasi siya dun sa base pay mo. So, yung kapag tumataas yung rank mo, kapag tumatagal ka dun sa service mo, nadadagdagan din yung flying pay na tinatawag. So, parang para sa akin kung dun sa enough na ba yung pera na yun. Kung magaling ka rin mag-budget ng money, kung hindi ka naman masyado maluho, so enough na talaga siya. Yeah. Yeah. So, yeah. With room to grow pa. Right? Yeah. As you become more senior. Natawa si Sergeant G. Yes. I No, but see. really, aside from that, hearing yung mga experience nyo, yung pinagdaanan nyo, and I can see that that kind of discipline, for sure, is na-instill siya outside of work. Yes. Would you say that po? Na Do you outside of bring it? being a Like, military opo. FA, in your personal selves, na-instill niya, nasanay kayong ganun na disiplinado sa work, then nadala niya siya sa personal life. Nadala na rin siguro. Kasi pag nag-start ka ng military career mo, dun pa lang sa training mismo, pinuputol na nila kung ano yung attitude mo nung civilian ka. Mm-mm. Kailangan tanggalin natin to. Palitan So natin may ng... nahuhulmang panibagong Oo, ano. hinuhulma ka nila ng bago. Discipline talaga yung ini-instill nila sa inyo. I see. Sobrang different talaga ng lifestyle, no? Ang layo. Again, calling out dun sa initial interviews namin po. They would say that the lifestyle, the perks, right? They get to travel. In the same vein, you guys get to travel, but there's discipline there, right? Na dapat we're still very professional. And so, even if you're an aspiring FA, madami pong considerations, ano, kung commercial ka ba or magme-military. Hindi ibig sabihin na dahil parehas yung role, parehas yung lifestyle. I guess that's the biggest takeaway from this discussion. For you, sa inyo kaya, ano yung perks na yun? Yeah, best perks. Perks namin, Spill the benefits. Merong mga places na hindi pa napupunta ng mga ordinary citizen na napuntahan na namin. Katulad ko, I've been from, siguro, yung si Itbulaga mula Batanes hanggang Bacolod. Kayo po pala yung personification. Hindi naman lahat. Pero yung ibang destination na dream destination ng iba, if gusto nyo mapuntahan, military kayo. Ay, Basic na lang yun. Basic na lang. Oh, no. Mga Batanes, Siargao, Batanes, Siargao, yung mga Tawi-Tawi, yung akala nyo Spratly Island. places Spratly na Islands. may tao pa ba dito? Yeah. May nangyayari pa ba sa lugar na to? Yes, meron pa. So Tapos, areas na hindi po natatouch ng commercial flights, you get to Yeah. access. I love that insight. And it's been super enlightening to know and understand na meron po palang ganitong path. So as a closing to this very wonderful conversation, can you give, I guess, a piece of advice, a final closing thought to all of our listeners who are either interested to explore a career in PAF or are still, wondering or exploring their opportunities out there? And sa mga natakot nyo po, True. sa mga natakot namin, hindi naman. If you want to join PAF, just make sure na yung puso nyo is handang mag-sacrifice. Kasi ang pagiging uniform personnel is not an easy job. Yes, the compensation is there, the assurance na what do you call that? Ayoko naman magsabi na pag namatay kayo, may flag kayo sa taas ng kabaong nyo. Hindi naman sa ganun. Pero the benefits is good, but then it's on your own if you want to. Basta go on your own pace. Huwag kayong sumabay sa iba. Kung mauna sila, hayaan nyo sila. Basta kayo go on your may go on your sarili own. kayong karera. Yeah. And Oo, then ayan.
for me naman, as aspiring na mag-FA sa airlines, and then napunta ako dito sa sa military, is marami ako nakakasabay na kapag hindi nakapasa sa reach test, yung parang ang sakit, parang mas masakit pa siya sa heartbreak kapag hindi ka nakapasa dun sa dream na airline mo. Talagang sobrang sakit talaga nun. And then, ilang beses ka na nag-apply sa iba't iba. Tapos, hindi ka pa rin natatanggap. Parang may isip mo, para sa akin pa ba to? Pangit ba ako? Yung parang, kasi pag punta ka sa mga open day ng mga airlines, sobrang gaganda, sobrang gagwapo ng mga kasabayan mo, ganyan. Pero hindi lahat ng mga magaganda at gwapo doon is natatanggap din naman. So, for me, ang advice ko lang sa inyo is, know your passion. Kung ano ba talaga yung gusto nyo. Gusto nyo ba talaga tong gawin? And then, alam ko, it could be messy at times kung ano talaga yung passion mo, kung malaman mo sa sarili mo, gusto ko ba talaga to, or pinupursu ko lang to kasi parang uso lang, o kaya ang ganda kasi ng perks, ng ganyan. So, for me, is, don't let others dictate your story. Own your story kasi buhay mo yan eh. Parang eto yung decision mo, your decision today will greatly affect and shape your future tomorrow. So, kung ano man yung mga decision mo ngayon na parang naguguluhan ka, i-go mo lang kung ano yung sa tingin mo na tamang gawin, na alam mo na kaya mo. Kasi parang yung mga decision mo ngayon, yung parang yun yung mga tools mo tools ng mga, kung meron ka mang libro ng plan mo sa life mo in the future, ayun yung mga decisions mo ngayon, yun yung mga coloring items mo na magkukulay dun sa coloring book na meron ka. Yun yung mga decision mo ngayon, yun yung magbe-build at mag-shape ng future mo tomorrow. So ako, para sa inyo, yung mga nanonood, na yung decision mo talaga ngayon na mag-start, na mag-build, kunwari gusto mo mag-invest sa sarili mo kasi nga nakikita mo na, ganito pala kapag mag-a-apply sa mga ganito. So, kailangan mo mag-invest sa sarili mo. So, go lang kasi wala namang mawawala kasi i-invest mo yan sa sarili mo. Kasi ikaw rin naman yung mag-reap ng lahat ng mga investment mo sa sarili mo. So, yes. I love Such those philosophy. insights. I love those, Vlad, those two insights are so, like, diba, top-notch kasi, number one, don't be afraid to invest in yourself. And of course, go at your own pace. I love that. Own your story. Own your story. Thank you so much, Thank you, Sergeant thank you. G, Sergeant Marian. It's been such a pleasure having you both. Thank you for sharing your time and, of course, your stories with us. And to everyone listening, stay tuned for more episodes just like this. Until next time, this has been Danielle. And I'm Ella. See you next time. Bye. Bye-bye.